Tingnan mo nga iyang asawa mo, Marco. Simpleng pagtimpla lang ng kape, natapon pa sa mantel. Wala na ngang ambag sa bahay na ito, nagiging pabigat pa. Sorry po, Mama. Medyo napaso lang po ang kamay ko sa hawakan ng pitsel. Ayan tayo puro palusot. Kung hindi ka pa kinupkop ng pamilyang ito noong mamatay na parang pulubi ang tatay mo, sa lansangan ka pupulutin. Konting utang na loob naman, Rene. Kinain mo na ang lahat ng kahihiyan namin. Ma, tama na yan. Nakakarindi. At ikaw, Rene, huwag ka nang mag-inarte at magpaawa dyan. Linisin mo na lang iyan ng tahimik. Maghanda ka ng magandang dinner mamaya dahil darating si Isabel, ang business partner ko. Make sure presentable ang bahay. Huwag mo kaming ipahiya sa bisita ko. Ang bawat salita ay parang matatalim na patalim na tuwirang ibinaon sa dibdib ni Renee. Hindi na niya maramdaman ang hapdi ng mainit na kapeng tumulo sa kanyang balat, sapagkat mas nakapapaso ang lamig ng tinig ng lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Tahimik siyang yumuko, kinagat ang ibabang labi upang pigilan ang panginginig ng kanyang baba at marahang pinunasan ang mantsa sa puting mantel. Sa sarili niyang pamamahay, isa lamang siyang alipin na nakakadena sa isang utang na loob na hindi niya ginusto. Sa loob ng kusina, tanging ang tuloy-tuloy na pag-agos ng tubig mula sa gripo ang sumira sa nakakabinging katahimikan ng kanyang isipan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na kinukuskos ang mga mamahaling pinggan. Tumingala siya at nagtagpo ang kanyang mga mata sa sariling refleksyon sa salamin ng bintana. Isang babaeng may nakapusod na buhok, suot ang kupas na pambahay, at may mga matang binihag ng pagod at kalungkutan. Nasaan na ang matapang at matalinong Rene na kilala ng kanyang yumaong ama? Unti-unti itong namatay sa bawat araw na pinili niyang magtiis, magbulag-bulagan, at magpakumbaba para lamang mabuo ang pamilyang pinangarap niya. Matapos hugasan ang mga pinggan, nagtungo siya sa laundry area upang asikasuhin ang mga damit ni Marco. Ugali na niyang kapkapan ang mga bulsa ng suit coat nito bago ilagay sa labahan. Ngunit nang dumampi ang kanyang mga daliri sa loob ng madilim na bulsa, may isang gusot na kapirasong papel siyang nakapa. Kinuha niya ito at maingat na binuklat. Isang resibo mula sa isang kilalang luxury jewelry store. Isang diamond pendant necklace na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Binili lamang kahapon. Nanlamig ang buong katawan ni Renee. Wala siyang natanggap na kwintas kagabi. Ni wala siyang natanggap na kahit anong regalo mula kay Marco sa loob ng mahigit 3 taon nilang pagsasama. Marahan niyang ibinaba ang resibo at napatingin sa sariling daliri. Hinaplos ng kanyang hinlalaki ang manipis at kupas na singsing sa kanyang palasingtangan. Isa itong murang singsing na binili nila noong nagsisimula pa lamang sila, na buong pagmamalaki niyang suot araw-araw bilang simbolo ng kanilang sumpaan at katapatan. Ang singsing na ito ang saksi sa lahat ng kanyang pagsasakripisyo, sa pag-ubos niya ng kanyang sarili para lamang punuan ang mga pagkukulang ng kanyang asawa. Habang ang resibo sa kanyang kabilang kamay ay isang tahimik na saksi sa panloloko ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkadurog ng kanyang puso, narinig niya ang mahinang boses ni Marco mula sa pasilyo. May kausap ito sa telepono. Maingat na humakbang si Renee palapit sa hamba ng pinto, pinipigilan ang sariling hininga. Yes, I'll see you tonight. Ang pabulong ngunit masayang tinig ni Marco.
I can't wait. I bought the gift you wanted, my queen. My queen. Ang mga salitang iyon ay parang lason na mabilis na gumapang sa mga ugat ni Renee. Sino ang reyna ng kanyang asawa? Sino ang babaeng pinag-uukulan nito ng atensyon, pagmamahal, at kayamanang pinaghirapan din niyang itaguyod ng lihim? Bago pa man makapag-isip ng malinaw si Renee, umalingaw-ngaw ang tunog ng kampana mula sa pangunahing pintuan ng mansyon. Mabilis niyang pinunasan ang mga luha sa kanyang pisngi, inayos ang kanyang sarili, at naglakad patungo sa sala. Pagbukas niya ng pinto, isang babaeng may perpektong hubog, suot ang isang mamahaling pulang damit, at may hawak na isang eleganteng bote ng alak ang bumungad sa kanya. Si Isabel. Hindi pa man oras ng hapunan, narito na siya. Ngumiti si Isabel, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, puno ng pangungutya at pagkahabag na mapanlinlang. Walang ano-ano'y inabot nito kay Renee ang kanyang mamahaling coat na parang natural na trabaho iyon ng isang katulong. Pakisabit naman nito, dear. At pakidala na rin itong alak sa dining area. Utos ni Isabel habang dire-diretsong pumasok sa loob ng bahay na parang siya ang tunay na donya ng tahanan. Naiwan si Renee na nakatayo sa pintuan, hawak ang coat na unti-unting nangangamoy ng paboritong pabango ni Marco. Sumunod siya patungo sa hapagkainan at doon, ibinaba ng bisita ang bitbit nito. Ang marahang paglapat ng babasaging bote sa makinis na lamesa ay tila naging hudyat ng paggising sa matagal nang natutulog na galit sa puso ni Renee. Ang malutong na tunog ng pagtama ng kristal na baso sa ibabaw ng lamesa ay tila isang babala na bumasag sa huling pira-pirasong katahimikan sa loob ng silid kainan. Nakaupo si Isabel sa tapat ni Marco, suot ang isang mapang-asar na ngiti habang pinagmamasdan si Renee na abala sa paglalagay ng mga pagkain. Sa bawat galaw ni Renee, nararamdaman niya ang mga matatalim na tingin ni na Marco at Doña Carmen na tila ba ang bawat paghinga niya ay isang kasalanan. Marco, darling, masyado naman yata nating pinapagod ang asawa mo, wika ni Isabel na may sadyang paghinto sa salitang asawa na parabang isa itong biro. I mean, look at her. Mukha na siyang pagod na pagod. Baka naman pwedeng kumuha na kayo ng totoong katulong. Hindi man lamang nag-angat ng tingin si Marco mula sa kanyang pagkain. Hayaan mo siya, Isabel. Mas gusto ni Mama na si Renee ang gumagawa ng lahat dito dahil mas sigurado raw ang linis. At isa pa, ito na lang ang paraan niya para makabawi sa lahat ng ibinibigay namin sa kanya. Parang may bumara sa lalamunan ni Renee. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na siya ang nagbabayad ng halos lahat ng gastusin sa kuryente at tubig mula sa kanyang kakarampot na sahod sa opisina, ngunit nanatili siyang tahimik. Sa gitna ng naglalaway na inggit at sakit, naalala niya ang kanyang tanging pag-asa, ang kanyang passbook. Ito ang bunga ng 5 taong pagtitipid. Ang perang inilaan niya para sa pangarap nilang sariling bahay ni Marco, malayo sa mapang-aping presensya ni Doña Carmen. Mabilis siyang nagtungo sa kanilang kwarto nang matapos ang hapunan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang kinakapa ang ilalim ng kanilang kutsyon sa tagong bulsa ng kanyang lumang maleta. Ngunit laking gulat niya nang maramdaman niyang wala na roon ang maliit na libro. Hinalughog niya ang buong cabinet, ang ilalim ng kama, at ang bawat sulok ng silid, ngunit wala ito. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis,
isang kaba na tila sumasakal sa kanya. Hinahanap mo ba ito, Rene? Napalingon si Rene at nakita si Doña Carmen na nakasandal sa pinto. Hawak ang pamilyar na asul na passbook. Isang malamig na ngiti ang nakapaskil sa mukha ng matanda. Mama, bakit nasa inyo yan? Ipon ko po yan para sa amin ni Marco. Pakiusap ni Rene. Ang boses niya ay gumaralgal sa takot. Ipon? Rene, sa loob ng pamamahay na ito, walang sa iyo at sa kanya. Lahat ay sa pamilya, mariing sagot ni Doña Carmen. Kinuha ko na ang lahat ng laman nito. Kailangan ni Marco ng bagong Rolex para sa promotion niya sa kumpanya. Hindi pwedeng humarap ang anak ko sa mga bossing na mukhang hampas lupa. Isang malaking karangalan na para sa iyo na ang pinaghirapan mo ay magagamit para sa ikagaganda ng imahe ng asawa mo. Utang na loob mo ito sa amin. Pero mama, pangarap naming bahay yan. Halos hindi ako kumakain sa tanghalian para lang maipon yan. Sigaw ni Rene, ang mga luha ay tuluyan ng pumatak. Tumakbo siya sa sala kung saan abala si Marco sa pag-aayos ng kanyang mga dokumento habang kausap si Isabel. Marco, si Mama kinuha niya ang lahat ng ipon ko. Sabihin mo sa kanya na ibalik yon, please. Para sa atin yon, di ba? Tiningnan lamang siya ni Marco nang may halong pagkayamot. Renee, stop being so selfish. Pera lang yon. Makakaipon ka pa uli. Ang mahalaga ngayon ay ang career ko. At isa pa, si Mama na ang nagsabi, utang na loob mo sa amin ang lahat ng tinatamasa mo ngayon. Huwag mo akong gawa ng eksena sa harap ni Isabel. Pinanood ni Isabel ang buong pangyayari habang humihigop ng alak. Ang mga mata nito ay kumikinang sa tuwa dahil sa kahihiyang dinaranas ni Rene. Ang bawat tawa ni Isabel ay parang dagundong ng kulog na nagpabagsak sa huling pader ng pag-asa ni Rene. Nang gabing iyon, sa gitna ng kadiliman ng bodega kung saan siya pinalipat ni Doña Carmen upang doon pansamantalang matulog, naramdaman ni Rene ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi na ito ang sakit na nagpapaiyak sa kanya. Ito ay isang malamig at matigas na pakiramdam na tila bakal na nabubuo sa kanyang loob. Kinuha niya ang isang lumang kahon ng sapatos na itinago niya sa ilalim ng mga lumang gamit ng kanyang ama. Sa loob nito, bukod sa mga lumang litrato, ay isang maliit na velvet na lagayan. Inilabas niya ang kwintas na may palawit na compass rose. Ang gintong La Compass ay kumikinang sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa maliit na bintana. Papa! Bulong niya. Dinala niya ang palawit sa kanyang dibdib. Ang lamig ng ginto ay tila naging isang mainit na yakap mula sa kanyang yumaong ama. Naalala niya ang mga huling salita nito. Renee, ang compass na ito ang magtuturo sa iyo ng daan kapag ang lahat sa paligid mo ay puro kasinungalingan. Huwag mong kakalimutan ang tunay mong halaga. Sa ilalim ng velvet na lagayan, may isang maliit na calling card na nakatago. Ito ay mula kay Attorney Villarreal, ang pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang ama. Sa loob ng isang taon, pinili ni Rene na sundin ang utos ng kanyang ama na magpakumbaba at mabuhay ng payak upang makita ang tunay na kulay ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit ngayon, ang pagsubok ay tapos na. Ang lahat ng kasamaan, ang pagnanakaw sa kanyang dangal, at ang pagyurak sa kanyang pagkatao ay sapat na. Kinuha ni Rene ang kanyang lumang cellphone. Ang liwanag ng screen ay nagbigay ng isang matalim na anino sa kanyang mukha sa gitna ng madilim na silid.
4:00 pa lamang ng madaling araw, ngunit alam niyang hindi na siya makakatulog. Pinindot niya ang numero sa card. Ang bawat tunog ng pag-ring ay parang isang hakbang patungo sa isang bagong mundo. Nang sagutin ang tawag, ang boses ni Attorney Villarreal ay tila ba galing sa isang malayong nakaraan na handa ng maging kasalukuyan. Miss Renee, wika ng matandang abogado, ang boses ay puno ng paggalang at pananabik. Matagal na po akong naghihintay sa tawag ninyo. Ang lahat ng mga ari-arian, ang mga shares sa Imperial Real Estate, at ang mansion sa Forbes Park ay nakahanda na sa ilalim ng inyong pangalan. Handa na po ba kayo? Tumingin si Renee sa Compass Rose na hawak niya. Ang mga mata niya ay hindi na lumuluha. Sa halip, ang mga ito ay nagliliyab sa isang bagong uri ng apoy. Handa na ako, Attorney Villarreal, malamig niyang sagot. Gusto ko nang kunin ang lahat ng sa akin. Hindi ka ba talaga marunong mag-isip, Renee? Isang simpleng report lang ito. Pero bakit ang dami pang typo? Kung hindi ka nakapasok dito dahil sa rekomendasyon ko, baka hanggang ngayon ay nagtitinda ka pa rin ng isda sa palengke. Pasensya na, Sir Marco. Ire-reprint ko na lang po agad. Sir? Mabuti naman at alam mo ang lugar mo rito sa opisina. Ayoko ng chismis, kaya siguraduhin mong walang makakaalam na asawa kita. Nakakahiya sa mga board members kung malalaman nilang ang asawa ng isang director ay isang hamak na rank and file clerk na hindi man lang marunong gumamit ng tamang format. Malamig ang boses ni Marco, kasing lamig ng aircon sa loob ng malawak na gusali ng Imperial Real Estate. Habang nakatayo si Renee sa harap ng table ng kanyang asawa, naramdaman niya ang bigat ng bawat salitang binitawan nito. Sa loob ng opisinang ito, hindi siya ang asawang nag-aalaga sa kanya, kundi isang aninong dapat itago sa madla. Ang bawat paghakbang ng mga sapatos ni Marco sa makinis na tiles ay tila isang paalala ng malawak na distansya sa pagitan ng kanilang mga katayuan. Hindi pa man siya nakakaalis sa harap ni Marco, pumasok si Isabel na may dalang mga folder. Suot nito ang isang napaka-eleganteng suit na tila ba ipinapakita ang kanyang kapangyarihan bilang Vice President of Marketing. Sa isang iglap, nagbago ang mukha ni Marco. Ang kaninang galit ay napalitan ng isang malapad na ngiti. "Oh, Renee, nandito ka pala," sabi ni Isabel, sabay sadyang bitaw ng isang tasa ng kape malapit sa paanan ni Renee. Ang itim na likido ay tumalsik sa mga luma at gasgas ng heels ni Renee, pati na rin sa ilang dokumento sa sahig. "Oops, my bad. Pakilinis naman ito, dear. And while you're at it, pakidala na rin ang mga basurang ito sa labas." Walang imik na lumuhod si Renee sa malamig na sahig upang pulutin ang mga basang papel. Habang ginagawa niya ito, isang kulay gintong envelope ang nahulog mula sa mga dokumento ni Isabel. Nakasulat doon ang tungkol sa ika-50 anniversary gala ng kumpanya. Mabilis na binasa ni Renee ang isang bahagi. Official announcement of the new CEO, Mr. Marco Ilustre. Napahigpit ang hawak ni Renee sa basang tissue. Alam niyang ito na ang huling hakbang ng kanyang asawa upang tuluyang talikuran ang kanilang nakaraan at yakapin ang mundong binuo nito sa kasinungalingan. Ngunit sa ilalim ng kanyang pagpapakumbaba, may isang lihim na apoy na unti-unting nagliliyab. Nang sumapit ang lunch break, hindi nagtungo si Renee sa kantin. Sa halip, lumabas siya ng gusali at sumakay ng taxi patungo sa isang maliit at tago na kapehan sa dulo ng lungsod. Doon,
Naghihintay ang isang matandang lalaki na may suot na salamin, si Attorney Villarreal. Miss Renee, bati ng abogado habang inilalatag ang isang makapal na folder sa lamesa. Ito na ang lahat ng mga dokumentong kailangan ninyo. Ang Imperial Real Estate ay isa lamang sa mga subsidiary ng inyong ama. Ang totoo, ang kumpanyang kinabibilangan ni na Marco ay pag-aari ng inyong pamilya sa ilalim ng bawat shares at lupang kinatatayuan nito. Tinitigan ni Rene ang mga dokumento. Nakita niya ang kanyang sariling pangalan bilang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng kayamanan ng kanyang ama. Ang bawat pirma niya ay katumbas ng libu-libong buhay ng mga empleyado, kabilang ang taong nanakit at minaliit sa kanya. Bakit kailangang maghintay ng isang taon, attorney? Tanong ni Renee. Ang boses niya ay malalim at puno ng emosyon. Dahil gusto ng inyong ama na makita ninyo ang mundo ng walang proteksyon ng pera. Gusto niyang malaman ninyo kung sino ang mga taong mananatili sa tabi ninyo kapag wala na kayong maibibigay. Sagot ni Attorney Villarreal nang may kalungkutan sa mga mata. At sa tingin ko, nahanap ninyo na ang sagot. Hinawakan ni Renee ang panulat. Sa bawat stroke ng kanyang tinta sa papel, nararamdaman niya ang paglaya mula sa mga tanikala ng utang na loob na ipinakain sa kanya ng pamilya ni Marco. Hindi na siya ang biktima, siya na ang nagmamay-ari ng buong entablado. Gayunpaman, ang tahimik na sandali sa loob ng kapehan ay biglang nabulabog. Ang tunog ng pagbukas ng pinto at ang pag-alingaw-ngaw ng isang pamilyar na boses ay nagpalingon kay Renee. Isabel, dito tayo. Masyadong maingay sa main road, dito tayo makakapag-usap tungkol sa ating planong paglipat sa mansyon pagkatapos ng gala. Wika ni Marco habang inaalalayan ang babae papasok sa kapehan. Nanigas si Renee sa kanyang kinauupuan. Ang mesa nila ni Attorney Villarreal ay ilang hakbang lamang ang layo mula sa pintuan. Ang mga dokumento ng pag-takeover ay nakabuklat pa sa harap niya. Malinaw na nakasulat ang kanyang pangalan at ang logo ng kumpanya. Napatigil si Marco sa paglalakad. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumaba mula sa mukha ni Renee patungo sa mga mamahaling papel na nasa lamesa. Ang katahimikan sa loob ng kapehan ay naging mabigat. Tila ba ang bawat segundo ay isang mitya na handa ng sumabog. Ang bawat pintig ng puso ni Renee ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib habang papalapit ang mga hakbang ni Marco sa kanilang mesa. Ngunit bago pa man makita ni Marco ang mga nakasulat sa dokumento, mabilis na tinakpan ni Attorney Villarreal ang mga papeles ng isang makapal na menu at mahinahong inayos ang kanyang salamin. Renee, anong ginagawa mo rito? At sino ang matandang ito? Ang boses ni Marco ay puno ng pagdududa at bahid ng galit. Sir Marco, mabilis na sagot ni Attorney Villarreal bago pa man makapagsalita si Renee. Ang boses ng abogado ay kalmado at puno ng autoridad. Ako ang lumang kaibigan ng kanyang ama. May mga iniwan kasing utang ang yumaong ama ni Renee na kailangan niyang pirmahan para hindi siya habulin ng mga naniningil. Humihingi lang siya ng tawad dahil hindi niya mabayaran ang lahat. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Utang? Hanggang ngayon ba naman, Renee, basura pa rin ang dala mo sa buhay ko? Akala ko ba ay tapos na kami sa paglilinis ng dumi ng tatay mong pulubi? Inakbayan ni Marco si Isabel na tila ba ipinagmamalaki ang bago niyang hiyas. Huwag mo kaming abalahin dito. Siguraduhin mong matatapos mo ang trabaho mo sa opisina
kundi baka pati itong kapehan ay hindi mo na kayang bayaran. Lumisan sina Marco patungo sa kabilang dulo ng kapehan. Tawa ng tawa habang iniisip na si Rene ay lugmok pa rin sa hirap. Hindi nila alam, ang bawat tawa nila ay isa ring pako sa kabaong ng kanilang marangyang buhay. Nang sumapit ang gabi sa loob ng kanilang bahay, hindi ang mainit na hapunan ang sumalubong kay Rene, kundi isang puting envelope na nakalapag sa gitna ng lamesa. Nakatayo si Marco sa harap ng bintana habang si Doña Carmen ay nakaupo sa kanyang paboritong silya, tila isang reyna na naghihintay ng hatol. Rene, pirmahan mo na ito. Huwag mo nang patagalin ang paghihirap nating dalawa. Malamig ang tinig ni Marco, walang bahid ng pagsisisi. Ano ito, Marco? Papers para sa annulment? Tanong ni Rene, bagaman alam na niya ang sagot. Exactly, sa susunod na linggo na ang gala. I'll be announced as the new CEO. Ayokong umakyat sa entablado na may bitbit na pabigat na katulad mo. You don't fit the standard of a CEO's wife, Renee. Look at yourself. You're plain, you're dull, and you're a disgrace to my reputation. At huwag kang umasang may makukuha ka kahit isang kusing. Dagdag ni Doña Carmen habang pinaglalaruan ang kanyang mga alahas. Wala kang naiambag sa bahay na ito, kundi ang iyong pagmumukhang kawawa. Umalis ka ng walang dala dahil lahat ng narito ay pinaghirapan ng anak ko. Tinitigan ni Rene ang dokumento. Ang bawat salita roon ay isang pagtatwa sa 5 taon ng kanyang pagtitiis. Ngunit sa halip na sumigaw, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa kanya. Alam niyang kailangan niyang manatili hanggang sa gabi ng gala upang maisakatuparan ang plano ni Attorney Villarreal. Marco, pakiusap. Hayaan mo muna akong manatili hanggang matapos ang gala. Pagmamakaawa ni Rene, isang sadyang pag-arte upang makuha ang tiwala ng mag-ina. Wala akong mapupuntahan sa ngayon. Pagkatapos ng gabi na iyon, lalayo na ako. Nagkatinginan si Marco at Isabel. Nakakapasok lang sa bahay. Isang masamang balak ang gumuhit sa mukha ni Marco. Fine, pwede kang manatili, sabi ni Marco na may mapanirang ngiti. Pero may isang kondisyon, dahil ayaw kitang makitang nakaupo sa table ko bilang asawa, mananatili ka sa gala bilang isang waitress. Isusuot mo ang uniforme ng mga server at magsisilbi ka sa VIP table namin nina Isabel at Mama. I want you to see exactly what you're losing, Renee. I want you to serve us while we celebrate my success. Ang tunog ng pagpunit ni Renee sa isang lumang larawan nila ni Marco sa loob ng kanyang bulsa ay tila naging hudyat ng kanyang huling pasya. Hinawakan niya ang panulat at dahan-dahang itinigil ang kanyang kamay sa ibabaw ng pirma ni Marco sa annulment paper. Hinaplos niya ang pirma nito, hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil alam niyang ang mismong linyang ito ang magiging katapusan ng lahat ng kayamanang ipinagmamalaki ng lalaking nasa harap niya. Sige, Marco, bulong ni Renee. Ang boses ay kasing talim ng isang nakatagong patalim. Magsisilbi ako sa inyo sa gabi ng gala. Sisiguraduhin kong magiging memorable ang gabing iyon para sa ating lahat. Tingnan mo ito, Marco. Bagay na bagay sa akin ang kwintas na ito, di ba? Mukha akong tunay na alta. Siguradong luluwa ang mga mata ng mga kumare ko bukas sa gala. Of course, Ma. You deserve the best. Pagkatapos ng announcement bukas, wala nang makakaalala na galing tayo sa hirap. Magiging pamilya na tayo ng CEO ng Imperial Real Estate. At salamat sa donasyon ng asawa mo, anak. Kung hindi dahil sa passbook niya, baka hikaw lang ang nabili ko.
Isipin mo na lang, Rene, na ito ang huling regalo mo sa amin bago ka tuluyang maglaho sa buhay namin. Ang bawat halakhak ni Doña Carmen habang hinaharap ang salamin ay tila mga tinik na bumaon sa pandinig ni Rene. Nakatayo siya sa gilid, hawak ang mga bagong biling damit ni Marco, habang pinapanood ang biyenan na nagmamayabang gamit ang perang ninakaw mula sa kanyang pawis at pagod. Ngunit sa halip na sumagot, nanatiling tikom ang bibig ni Rene. Ang kanyang katahimikan ay hindi na tanda ng kahinaan, kundi ang bigat ng isang paparating na unos. Kinaumagahan sa opisina, hindi rin siya tinigilan ng pangungutya. Pinatawag siya ni Isabel sa executive suite nito. Pagpasok ni Rene, nakita niya ang isang napaka-eleganteng gown na nakasabit sa gilid, kulay ginto at puno ng mga kumikinang na bato. Rene, halika rito. Lumuhod ka at ayusin mo ang laylayan ng gown ko, utos ni Isabel habang nakatingin sa kanyang sariling refleksyon. Huwag kang gagamit ng aspile, baka masira ang tela. Gamitin mo ang mga kamay mo para itupi ang bawat tupi ng maayos. Gusto kong maging perpekto ako sa tabi ni Marco bukas. Dahan-dahang lumuhod si Rene sa malamig na sahig. Habang inaayos niya ang laylayan ng damit ng babaeng nagnakaw ng kanyang asawa, naramdaman niya ang init ng hininga ni Isabel sa itaas ng kanyang ulo. Ang bawat sentimetro ng tela na hinahawakan niya ay paalala ng lahat ng material na bagay na mas pinili ni Marco kaysa sa kanilang pagsasama. Alam mo, Rene, naawa ako sa iyo. Bulong ni Isabel, ang boses ay puno ng mapanuyang lambing. Imagine, asawa ka ng papasok na CEO, pero magsisilbi ka lang bilang waitress bukas. Kung ako sa iyo, hindi na ako sisipot. Pero sa bagay, kailangan mo rin namang makita kung paano mamuhay ang mga taong tunay na nagmamay-ari ng tagumpay. Hindi sumagot si Rene. Pagkatapos ayusin ang gown, tumayo siya ng may diretsong likod. Lumabas siya ng opisina at sa halip na bumalik sa kanyang table, mabilis siyang nagtungo sa fire exit ng building. Doon, naghihintay si Attorney Villarreal. Ito na po ang huling dokumento, Miss Renee. Wika ng abogado, iniabot ang isang itim na folder. Ang lahat ng shares, ang titulo ng lupang kinatatayuan ng building na ito, at ang mismong corporate charter ay nasa ilalim na ng inyong control. Sa oras na tumapak kayo sa stage bukas, wala nang magagawa si Marco. Ang takeover ay kompleto na. Salamat, Attorney Villarreal. Tugon ni Rene habang pinipirmahan ang huling pahina. Ang tunog ng kanyang panulat sa papel ay tila naging isang huling hatol. Siguraduhin ninyong walang makakaalam nito hanggang sa huling sandali. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng isang malupit na balita. Inilabas ni Doña Carmen ang kanyang mga gamit mula sa master bedroom at itinapon ang mga ito sa isang maliit at madilim na bodega sa likod ng kusina. Diyan ka na matulog simula ngayon, ani ng matanda. Hindi nararapat ang isang waitress sa kwarto ng isang CEO. Masyado kang malas sa paningin ko. Baka mahawa pa ang anak ko sa pagiging hampas lupa mo. Pumasok si Rene sa bodega. Amoy alikabok at luma ang paligid, ngunit hindi siya nagreklamo. Inilabas niya ang kanyang waitress uniform mula sa plastic cover nito. Hinaplos niya ang bawat tupi ng puting polo at itim na apron ng may labis na ingat. Tila ba ito ay isang mamahaling kapa ng isang reyna na naghahanda para sa kanyang huling digmaan. Sa kabilang bahagi ng bahay, narinig ni Rene ang masayang sigaw ni Marco mula sa study room nito. Ma, Isabel, look! Nakatanggap ako ng email mula sa majority shareholder ng mother company.
Dadalo raw ang mismong chairperson sa gala bukas para personal na iabot sa akin ang appointment ko. Sabi ko na nga ba, ako lang ang tanging karapat-dapat sa pwestong ito. Ang tunog ng pag-uumpugan ng mga baso ng champagne sa loob ng silid ni na Marco ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Sa gitna ng dilim sa loob ng bodega, nakatayo si Rene malapit sa pintuan, pinapanood ang liwanag na tumatagos mula sa siwang. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang hinahawakan ang compass rose sa kanyang dibdib. Ang mga taong nagdiriwang sa itaas ay hindi alam na ang mismong chairperson na inaasahan nilang mag-aangat sa kanila sa trono ay ang mismong babaeng itinapon nila sa bodega. Ang bawat hakbang ni Renee sa malawak at makintab na sahig ng Grand Ballroom ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang mga pako. Ang liwanag ng naglalakihang mga chandelier ay sumasalamin sa mga mamahaling hiyas at mga ngiti ng mga elite na panauhin. Ngunit para kay Renee, ang bawat kislap nito ay tila panunuya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Suot ang kanyang malinis, ngunit simpleng uniforme ng waitress, puting polo, itim na slacks, at isang maingat na nakatali na apron. Bitbit niya ang isang mabigat na tray ng mga inuming kristal. Ang kanyang pangalan sa dibdib ay hindi Rene Illustre, kundi isang malamig na titulong server. Sa kabilang bahagi ng ballroom, nakita niya ang VIP table kung saan nakaupo ang pamilyang minsang naging mundo niya. Doon ay nakaupo si Marco na mukhang napaka-impluential sa kanyang itim na tuxedo, katabi si Isabel na nagniningning sa gintong gown na tinahi mismo ni Rene ang laylayan kahapon. Si Doña Carmen naman ay tila isang reyna sa gitna ng kanyang mga kumare, suot ang kwintas na binili gamit ang ninakaw na pera mula sa ipon ni Rene. "Hoy, waitress! Halika rito!" Ang matinis na tinig ni Isabel ay umalingaw-ngaw, dahilan upang mapalingon ang ilang mga bisita sa kanilang mesa. Maingat na lumapit si Rene, pinananatili ang kanyang mukha na walang emosyon. "Ano po ang kailangan ninyo, ma'am?" "Look what you did," sabi ni Isabel habang itinuturo ang kanyang mamahaling sapatos. Sadyang itinapon ng babae ang isang kutsarang sarsa mula sa kanyang plato patungo sa kanyang sapatos habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Rene. "Masyado kang lampa. Punasan mo ito ngayon din. Baka mamantsahan ang gown ko, napakamahal nito, hindi mo ito kayang bayaran kahit 10 buhay ka pang magsilbi rito." Naramdaman ni Rene ang init na gumagapang sa kanyang mga pisngi. Naririnig niya ang mahihinang tawa ng mga tao sa paligid. Tumingin siya kay Marco, umaasang makakakita ng kahit kaunting awa, ngunit ang kanyang asawa ay tumingin lang sa malayo at uminom ng champagne. Tila ba hindi niya kilala ang babaeng nasa harap niya. "Renee, narinig mo ba? Punasan mo ang sapatos ng bisita ko." Mariing utos ni Marco, ang boses ay puno ng pagkayamot. "Huwag mong sirain ang gabi ko sa katangahan mo." Dahan-dahang lumuhod si Renee sa harap ni Isabel sa gitna ng marangyang pagdiriwang. Habang ginagamit niya ang puting napkin upang linisin ang dumi sa sapatos ng kabit ng kanyang asawa, naramdaman niya ang isang kamay na humahawak sa kanyang balikat. Si Doña Carmen iyon na nakayuko at bumubulong sa kanyang tainga. "Alamin mo ang lugar mo, Renee. Diyan ka lang nararapat, sa ilalim ng aming mga paa. Huwag mong kakalimutan na utang na loob mo sa amin ang bawat piraso ng pagkaing isinusubo mo, ang lason na bulong ng matanda." Tumayo si Renee nang matapos ang paglilinis. Hindi siya umiyak. Sa halip,
Marahan niyang hinawakan ang compass rose na nakatago sa ilalim ng kanyang puting polo. Nadama niya ang matulis na dulo nito sa kanyang balat. Isang paalala na ang huling oras ng kanilang paghahari ay mabilis na lumilipas. Tinanggal niya ang kanyang server nameplate sa loob ng kanyang bulsa at itinapon ito sa basurahan sa gilid ng pasilyo nang walang sinumang nakakakita. Biglang namatay ang malalakas na tugtugin at dahan-dahang humina ang mga ilaw sa buong ballroom. Isang nag-iisang spotlight ang tumutok sa entablado kung saan nakatayo ang Master of Ceremonies. Mga binibini at ginoo, ang gabing ito ay hindi lamang pagdiriwang ng ating ikalimampung anibersaryo. Anunsyo ng host na nagbigay ng kaba sa buong silid. Ito rin ang sandali na lahat tayo ay naghihintay. Narito na ang ating kinatawan mula sa mother company upang ipakilala ang ating bagong CEO at ang pinakamakapangyarihang tao sa likod ng ating tagumpay, ang ating bagong chairperson. Tumayo si Marco nang may malapad na ngiti. Inaayos ang kanyang tuxedo habang kumikinang ang kanyang mga mata sa ambisyon. Hinihintay na lamang niya ang pagtawag sa kanyang pangalan upang tuluyan nang makamit ang rurok ng kanyang pangarap. Sa kanyang tabi, handa na rin si Isabel na tumayo bilang kanyang First Lady. Ngunit sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng ballroom, bago pa man makapagsalita muli ang host, biglang nawala ang lahat ng ilaw. Isang matalim at malamig na katahimikan ang bumalot sa bawat sulok, tila ba ang hangin mismo ay tumigil sa pagdaloy. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan at balot ng kadiliman ng buong ballroom, tanging ang mabilis na paghinga ng mga panauhin ang maririnig. Ang bawat isa ay tila estatwang naghihintay sa kung anong susunod na mangyayari. Biglang narinig ang isang matalim na tunog ng sapatos na naglalakad sa ibabaw ng makinis na entablado. Bawat hakbang ay may bigat at autoridad na hindi matatawaran. Isang nag-iisang spotlight ang bumukas, ngunit hindi ito tumutok kay Marco, na kasalukuyang nakatayo at nag-aayos ng kanyang kurbata. Sa halip, ang liwanag ay tumama kay Attorney Villarreal na ngayoy hawak ang mikropono. Mga binibini at ginoo, ang boses ng abogado ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ang gabing ito ay hindi lamang para sa pagdiriwang ng tagumpay ng Imperial Real Estate. Narito tayo upang saksihan ang pag-upo ng tunay na nagmamay-ari ng kumpanyang ito. Ang nag-iisang tagapagmana ng yumaong Don Roberto, ang ating bagong chairperson. Mula sa madilim na sulok ng ballroom, malapit sa pintuan ng kusina, isang figura ang nagsimulang maglakad patungo sa liwanag. Ang bawat panauhin ay napalingon, ang kanilang mga bulong ay tila hangin na mabilis na kumalat. Si Renee iyon. Ngunit hindi na siya ang waitress na kanina lang ay nakaluhod at nagpupunas ng sapatos. Sa bawat hakbang niya, unti-unti niyang tinanggal ang kanyang puting apron at itinapon ito sa sahig ng walang pag-aalinlangan. Sa ilalim ng kanyang simpleng uniforme, nakatago ang isang elegante at hapit na itim na silk dress na tila ba naging balat na niya. Inilabas niya ang kwintas na compass rose mula sa loob ng kanyang damit at sa ilalim ng spotlight, ang gintong palawit ay naglabas ng isang nakasisilaw na kislap na tila ba sumasigaw ng katotohanan. Renee? Ang boses ni Marco ay narinig sa buong ballroom, puno ng gulat at hindi paniniwala. Anong kahibangan ito? Umalis ka dyan! Guards, ilabas niyo ang baliw na ito. Ngunit walang gwardyang gumalaw upang sundin si Marco. Sa halip,
Ang mga security personnel ng kumpanya ay tumayo ng matuwid at yumukod habang dumadaan si Rene sa kanilang harap. Umakyat si Rene sa entablado. Ang bawat pag-angat ng kanyang paa ay tila pagtapak sa lahat ng mga pang-aalipusta at sakit na ibinigay sa kanya. Baliw? Nanggugulo ka na naman. Sigaw ni Doña Carmen mula sa kanyang VIP table. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Pati ba naman sa pinakamahalagang gabi ng anak ko ay gagawa ka ng eksena? Hamak na waitress ka lang, Rene. Bumalik ka sa bodega. Hindi sila pinansin ni Rene. Kinuha niya ang mikropono mula kay Attorney Villarreal. Ang tunog ng kanyang paghinga sa speaker ay tila isang babala ng isang paparating na bagyo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco na ngayoy nakatayo sa ibaba ng entablado, namumutla at tila nawawalan ng lakas. Ang Imperial Real Estate, simula ni Rene, ang kanyang boses ay malamig, matatag, at puno ng kapangyarihan na tila ba ang bawat salita ay isang batas na hindi mababali. Ito ay isa lamang sa maraming kumpanyang binuo ng aking ama, si Don Roberto. At ayon sa kanyang huling testamento, sa oras na matapos ang aking isang taong pagsubok sa ilalim ng inyong pamamalakad, ang lahat ng kapangyarihan at pag-aari ay babalik sa akin. Natahimik ang buong ballroom. Ang mga elite na panauhin ay tila hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Si Isabel, na kanina lang ay parang reyna, ay ngayoy nakakapit sa braso ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang tinititigan ang babaeng minsan niyang pinahiya. Sinubukan ni Marco na umakyat sa entablado. Ang kanyang mukha ay naghahalo ang galit at desperasyon. Hindi ito totoo. Gawa-gawa mo lang ang mga dokumentong iyan. Hindi ka maaaring maging chairperson. Asawa kita, Rene, kailangan mong sumunod sa akin. Ngunit bago pa man makalapit si Marco, dalawang malalaking gwardya ang humarang sa kanya. Ang tunog ng kanilang mga sapatos na humahampas sa sahig habang pinipigilan si Marco ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang paghahari. Tumingin si Rene kay Marco. Wala nang galit sa kanyang mga mata, wala na ring pagmamahal. Ang tanging naroon ay isang malalim na awa para sa lalaking ipinagpalit ang tunay na kayamanan para sa isang panandaliang korona ng kasinungalingan. Marco, marahang sabi ni Rene, ngunit ang bawat salita niya ay narinig ng lahat. Ang pagiging asawa mo ay ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko. Pero ang pagiging chairperson ng kumpanyang ito, iyan ang tadhana ko. Inilapit ni Rene ang kanyang daliri sa mikropono at ang marahang pagtap niya rito ay tila isang huling hudyat ng pagbagsak ng lahat ng maskara sa loob ng silid. Ngayon, Marco, muling nagsalita si Rene ng may mapanuyang ngiti. Pag-usapan natin ang tungkol sa iyong posisyon at ang lahat ng pondong nawawala sa kumpanyang ito. Ang marahang pagtap ng daliri ni Rene sa mikropono ay umalingaw-ngaw sa buong grand ballroom, isang tunog na tila hudyat ng paglilitis sa harap ng lahat ng mga makapangyarihang tao sa lipunan. Nanatiling nakatayo si Rene sa gitna ng entablado. Ang kanyang postura ay kasing tigas ng marmol, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa 3 taong nasa ibaba na ngayoy unti-unting nilalamon ng sarili nilang takot. Marco Ilustre, simula ni Rene, ang boses niya ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Iniisip mo ba na ang pagiging director mo ay sapat na para pagtakpan ang iyong mga kasalanan? Attorney Villarreal, pakibasa ang report. Humakbang pasulong ang abogado at binuksan ang isang makapal na folder.
Ayon sa isinagawang audit sa ilalim ng utos ng ating chairperson, napatunayan na si Mr. Marco Ilustre ay sangkot sa malawakang embezzlement ng pondo ng kumpanya. May mga peking invoice at ghost projects na direktang nakaugnay sa kanyang personal na account. Dahil dito, Marco, epektibo ngayong gabi, ikaw ay tinatanggal sa iyong posisyon sa Imperial Real Estate sa ilalim ng kasong gross misconduct at pagnanakaw. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga panauhin. Si Marco ay tila nawalan ng buto sa kanyang mga binti. Napahawak siya sa gilid ng lamesa upang hindi tuluyang bumagsak. Hindi, hindi totoo yan. Rene, binabaliktad mo lang ako dahil sa galit mo. Galit? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Rene. Hindi ako galit, Marco. Ako ay nagpapatupad lamang ng hustisya at hindi lang ikaw ang dapat magbayad. Tumingin siya kay Isabel na ngayoy pilit na nagtatago sa likod ni Marco. Miss Isabel Santos, ang kumpanya ng iyong pamilya ay matagal nang umaasa sa mga subcontracts mula sa amin. Simula sa oras na ito, lahat ng kontrata ninyo ay kanselado na. Wala ng kumpanyang nasa ilalim ng aking pamamahala ang makikipag-ugnayan sa inyo. Rene, you can't do this! Sisirain mo ang pamilya ko! Sigaw ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Ngunit tinalikuran lamang siya ni Rene. At ikaw, Mama! Baling ni Rene kay Doña Carmen na ngayoy pilit na tumatayo ng tuwid sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay. Rene, anak, huwag mong kalimutan ang utang na loob mo sa amin. Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng pekeng pagsisisi. Pamilya tayo. Kami ang kumupkop sa iyo nang wala kang matakbuhan. Huwag mo kaming hiyain sa harap ng maraming tao. Utang na loob? Bahagyang tumawa si Rene, isang tawang puno ng sakit at pait. Ang utang na loob na sinasabi ninyo ay matagal ko nang binayaran ng aking luha at pawis. Ngunit ang pagnanakaw ninyo sa aking savings, ang paggamit ng pera ng aking ama para sa inyong mga luho, iyan ang hindi ko mapapatawad. Itinuro ni Rene ang malaking screen sa likuran ng entablado. Biglang lumabas doon ang isang malinaw na CCTV footage mula sa loob ng mansion. Kitang-kita ang pagpasok ni Doña Carmen sa kwarto ni Rene, ang paghahalughog nito sa kanyang mga gamit, at ang pagkuha sa kanyang passbook. Ang mga bulong ng mga panauhin ay naging mas malakas, puno ng pandidiri sa asal ng matandang akala nila ay isang banal na byuda. Walang hiya ka. Sigaw ni Isabel kay Marco habang itinutulak ito palayo. Sinabi mo sa akin na makapangyarihan ka. Sinabi mo na ikaw ang magpapatakbo ng kumpanyang ito. Ginamit mo lang ako. Ginamit? Bulyaw ni Marco pabalik habang pilit na humahawak sa braso ni Isabel. Ikaw ang lumapit sa akin. Ikaw ang nambola para makuha ang mga proyekto. Pinanood ni Rene ang dalawang nag-aaway sa harap ng lahat. Ang pag-ibig na akala nila ay matatag ay agad na gumuho nang mawala ang perang nagbubuklod dito. Hinugot ni Rene ang envelope ng annulment papers mula sa kanyang folder. Lumapit siya sa gilid ng entablado at inabot ito kay Marco. Pinitasan mo ako, Marco. Hiningi mo ang aking pirma para mapakasalan mo ang iyong ambisyon, malamig na sabi ni Rene. Ngayon, ibinibigay ko na sa iyo ang iyong kalayaan, pero gaya ng sinabi ng iyong ina, aalis ka ng walang dala. Wala kang makukuha mula sa akin dahil sa simula pa lang wala ka namang pag-aari. Binitawan ni Rene ang mga papel.
Ang mga ito ay dahan-dahang lumipad pababa at bumagsak sa paanan ni Marco. Ang bawat piraso ng papel ay tila mabigat na hatol na nagpabagsak sa lalaki. Napaluhod si Marco sa malamig na sahig ng ballroom. Ang kanyang tuxedo na kanina ay sagisag ng kapangyarihan ay ngayoy mukhang gusot na basahan. Renee, please, patawarin mo ako. Pagmamakaawa ni Marco habang nakaluhod sa harap ng entablado. Sinubukan niyang hawakan ang laylayan ng damit ni Renee. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi o marahil ay luha ng takot sa kahirapang naghihintay sa kanya. Renee, anak, maawa ka sa akin. Pakiusap din ni Doña Carmen, ngunit hindi siya tiningnan ni Renee. Isang nag-iisang luha ang pumatak mula sa mata ni Marco at dumampi sa sapatos ni Renee. Ang mismong sapatos na kanina lang ay pinilit nitong ipapunas sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yumuko si Renee. Tinalikuran niya ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga mata ay nakatingin na sa malayo, sa isang bukas na wala na ang anino ng mga taong nambusal sa kanyang dangal. Naiwan si Marco na nakaluhod sa gitna ng ballroom, habang ang mga panauhin ay isa-isang nagsisimulang lumayo sa kanya, tila ba isa siyang sakit na ayaw nilang mahawakan. Ang tanging maririnig sa malawak na silid ay ang mahinang hikbi ng isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa sarili niyang kasakiman. Tiningnan ni Renee ang luhang pumatak sa kanyang sapatos. Ang mismong sapatos na ilang oras lang ang nakalilipas ay pilit na ipinapunas sa kanya ni Isabel. Walang galit sa kanyang mukha, walang sigaw, at walang pagtatangkang manakit. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang paa mula sa pagkakahawak ni Marco, isang simpleng pagkilos na tila pagputol sa huling hibla ng kanilang pagsasama. Huwag mong dungisan ang sapatos ko ng iyong mga luha, Marco. Tapos na tayo. Ang boses ni Renee ay kasing lamig ng hanging umiihip sa loob ng ballroom. Sa ilalim ng matatalim na tingin at bulong ng mga panauhin, pinaligiran ng mga security guard sina Marco, Isabel at Doña Carmen. Ang tunog ng kanilang mga sapatos na kumakaladkad sa sahig habang pilit na inilalabas sa gusali ay tila isang martsya ng kahihiyan. Wala nang hiya o dangal na natira sa kanila. Ang bawat camera ng cellphone na nakatutok ay magsisilbing saksi sa kanilang tuluyang pagbagsak mula sa rurok ng kasinungalingan. Nang sumunod na umaga, ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng kumpanyang sasakyan na nagdadala kay Renee patungo sa mansyong minsang naging kulungan niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papasok bilang isang alipin. Ang tunog ng pag-ikot ng susi sa pintuan at ang marahang pagbukas nito ay tila isang hudyat ng bagong simula. Naditnan niya sa loob si Doña Carmen. Ang dating mapagmataas na ginang ay ngayoy nakaupo sa gitna ng mga nagkalat na maleta. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Wala na ang kanyang mga alahas dahil ang lahat ng iyon ay pag-aari ng kumpanya at kinailangang isauli. Renee, anak, saan kami pupunta? Wala kaming matutuluyan, wala kaming pera. Ang pakiusap ng matanda, ang boses ay nanginginig at puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi lumapit si Renee. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pintuan, ang kanyang postura ay matuwid at puno ng dignidad. Inilabas niya ang isang puting sobre mula sa kanyang bag at inilapag ito sa ibabaw ng isang lumang cabinet. Iyan ay sapat na para sa inyong pamasahe at panimula sa probinsya, malamig na pahayag ni Renee.
Hindi ko ito ibinibigay dahil sa awa, kundi dahil ito ang huling utang na loob na matatanggap ninyo mula sa akin. Simula sa araw na ito, huwag mo nang babanggitin ang pangalan ko. Huwag mo nang iisipin na may pamilya ka pang babalikan. Iniwan ni Rene ang matanda na nakatulala sa sobre. Lumabas siya ng mansyon at huminto sa malawak na hardin. Ang amoy ng basang damo at ang sariwang hangin ng umaga ay tila humahaplos sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang mapayapang katahimikan. Hinawakan niya ang compass rose sa kanyang dibdib. Ang gintong palawit ay nagbibigay ng init sa kanyang palad, isang paalala na hindi siya kailanman naligaw. Dumaan lamang siya sa madidilim na landas upang mahanap ang tunay na liwanag ng kanyang pagkatao. Ilang sandali pa ay narating na niya ang punong tanggapan ng Imperial Real Estate. Ang bawat empleyadong nadadaanan niya ay yumuyukod ng may tunay na paggalang. Huminto siya sa harap ng malaki at mabigat na pintuan ng CEO office. Ang silid na minsang naging simbolo ng pangarap ni Marco, ngunit ngayon ay naging trono ng kanyang sariling tagumpay. Ang tunog ng pagpihit ng tansong hawakan ng pinto at ang marahang pagbukas nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Tumingin si Rene sa loob ng malawak na silid, sa malaking bintana na nagpapakita ng buong lungsod na ngayoy nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang suit at tuluyang humakbang papasok. 6 na buwan ang mabilis na lumipas mula ng gabing gumuho ang mga maskara sa loob ng ballroom. Ang bawat araw na nagdaan ay tila isang dahan-dahang paghilom, isang pag-usad mula sa dilim patungo sa bukang liwayway na puno ng katiyakan. Sa loob ng malawak at maliwanag na opisina ng chairperson, nakaupo si Rene sa kanyang paboritong silya na gawa sa madilim na kahoy. Ang kanyang refleksyon sa malaking bintanang nakaharap sa naglalakihang gusali ng lungsod ay hindi na ang babaeng may mapungay na mga mata at nakayukong balikat. Ang babaeng naroon ay may paninindigan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino at kapayapaan na tila isang lawang hindi na magagalaw ng anumang bagyo. Ang mahinang tunog ng paglapat ng kanyang pluma sa ibabaw ng lamesa ay nagbigay ng tuldok sa huling dokumento para sa isang proyektong pabahay para sa mga nangangailangang empleyado. Ngumiti si Rene habang pinagmamasdan ang kanyang pirma, isang pirma na ngayoy nagdadala ng pag-asa sa halip na sakit. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, sumagi sa kanyang isipan ang isang balitang narinig niya kamakailan. Si Marco ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang hamak na ahente sa isang maliit na kumpanya sa probinsya, malayo sa karangyaan at kapangyarihang dati niyang sinasamba. Si Isabel naman ay tuluyan ng iniwan ng bansa matapos mabaon sa utang ang kanyang pamilya, habang si Doña Carmen ay namumuhay ng mag-isa sa isang maliit na bahay. Tanging ang mga alaala ng kanyang nakaraang kayabangan ang kasama. Wala nang galit sa puso ni Rene para sa kanila. Napagtanto niya na ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi ang pagpili na maging masaya at buo sa kabila ng kanilang ginawa. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa mga taon ng kanyang pananahimik at pagpapakumbaba. Dahil alam niyang ang bawat luha niya noon ay naging kristal na nagpatatag sa kanyang pagkatao ngayon. Ang utang na loob na minsang naging tanikala sa kanyang mga paa
ay napalitan na ng isang malalim na pagmamahal sa sarili at pagkilala sa kanyang tunay na halaga. Hinawakan ni Renee ang compass rose na nakasabit sa kanyang leeg. Ang palawit na ito ay hindi na lamang isang alaala ng kanyang ama, kundi isang simbolo ng kanyang sariling direksyon. Sa bawat paghipo niya rito, tila naririnig niya ang marahang bulong ng hangin na nagpapaalala sa kanya na ang isang babae ay hindi kailanman dapat maging biktima ng kanyang kalagayan. Ang tunay na corona ay hindi ibinibigay o ipinapahiram ng iba. Ito ay hinuhubog mula sa loob, mula sa mga karanasan, pagtitiis, at sa huli mula sa tapang na tumayo at lumakad palayo sa lahat ng bagay na hindi karapat-dapat sa kanyang pag-ibig. Habang palubog ang araw at unti-unting nagliliwanag ang mga ilaw sa buong Maynila, tumayo si Renee at huminga ng malalim. Ang marahang pagbukas niya ng pinto ng kanyang opisina at ang pagpatay sa huling ilaw sa loob ay tila naging hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at ang simula ng isang walang hanggang kalayaan. Lumakad siya ng may tiwala sa sarili, bawat tunog ng kanyang mga sapatos sa tahimik na pasilyo ay tila isang awit ng tagumpay. Sa huli, natutunan ni Renee na ang kompas ng buhay ay hindi laging ituturo ang pinakamadaling daan, ngunit lagi itong ituturo ang daan pauwi sa sarili. At doon, sa gitna ng katahimikan at liwanag, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng kaligayahan, ang pagiging reyna ng sarili niyang tadhana.